Magandang araw mga katagbok. For today's video ay gagawa na tayo ng part 3 ng ating video, ang paggawa ng sopa natin gamit ang mga scrap ng kahoy mga katagbok. Sa part na to, nagagranila tayo para sa dawel at sa magiging butas natin mga katagbok. So dapat mga katagbok, sa pagmamarka dapat perfecto na agad. So i-perfect mo na para dire-diretso na. Ito ang ampisa ng mga tagbok ay part ito lang sa likuran natin sa magiging design ng ating sandala ng ating upuan. So may apat tayo na pisa na maiksi. So nag-initial tayo ng forma. So, para maperfecto natin ang pagsukat mga tagbok sa isa, itabi lang natin para magiging guide yung una nating minarkahan. Para magkasing sukat talaga sila mga katagbok. So sa may magkasinggi mag sa mga gilid ay magiging dawel at sa gitna ay ang magiging butas. Sa part naman dito mga tagbok, ang mahaba naman yung ng backboard sandala natin ang minarkahan natin. So ginaid natin sa mahaba natin na sandalan. So dito makikita mga tagbok kung gaano ka-importante ang eskulado yung pagpinil mo mga tagbok para magtapat talaga yung mga marka magkabilaan. So ayun mga tagbok, tinapat natin yung kabila para magkasing sukat talaga sila. Tapos magsuka tayo para mag-granule na tayo mga tagbok para sa magiging dawil natin at magiging butas. Gamit ang granule at eskwala natin mga katagbok. So kulang pa sa adjust, nag-adjust ako ulit. So pupuk lang mga katagbok para makuha yung tamang sukat. So mapapansin talaga mga katagbok yung mga butas ng mga pako na hinugot natin mga katagbok. So ito naman ang maikling sandala natin mga katagbok. So apat yan. So last dito mga katagbok ay gumawa tayo ng dawil. So nagmanumano lang tayo sa paggawa ng dawil mga katagbok gamit ang lagari. So mag-ingat sa paggamit ng lagari mga katagbok. Dahil pag nag-jump yan, papunta sa kamay mo, sigurado injured ka talaga mga katagbok. So minsan ko na rin yang naranasan mga katagbok. Ayos na. Ayos na yung dawil natin. So dito mga katagbok ay magbubutas na tayo gamit ang barina natin.
gumamit tayo ng mga rin ng pangkatagbok kahit hindi masyadong perfect yung butas para hindi na masyadong matigas or hindi tayo matatagalan sa paglinis mamaya. So dito mga katagbok ay nilinisan na natin yung mga butas gamit ang pait or tigim sa Bisaya mga katagbok. Malinis na, itry natin. So, medyo kulang pa, mahigpit pa. Kunin natin yung kunti yung sa gilid mga katagbok para perfecto talaga. Yun, subok ulit. Ayos na mga katagbok. So sa part na ito mga katagbok, ay nagsuka tayo or nagmarka para sa magiging upuan natin or sahig. So ang sahig natin mga katagbok, ang sukat ay 7/8 by 2 and 1/2 mga katagbok. Tapos nagmarka tayo para dahil ang part nito mga katagbok ay kukunin natin para ipapatong na lang natin mamaya yung sahig natin mga katagbok. Hindi na tayo mahirapan sa pagpako mga katagbok. Dito na part ay kukunin na natin. So dahan-dahan lang. Magiging kay natin mga katagbok yung granule natin mga katagbok. So sa bandang ilalim mga katagbok naman. Dahan-dahan lang talaga mga katagbok. Maingat lang dahil matalas talaga yan mga katagbok. Pwede maputo yung daliri mo. So ayos na. Sa part na ito mga katagbok ay i-grinder na natin lahat ng pisa ng katagbok dahil sa susunod na part ay mag-a-assemble na tayo mga katagbok. Dahil pag mamaya na muna yan isander pag na-assemble ng mga katagbok, hindi mo lahat matamaan ng grinder. So salamat sa panonood mga katagbok. Paalam.